Breaking news, advanced missile system ng Amerika nakaposisyon na sa Australia at China nag-deploy naman ng missile malapit sa coast ng Taiwan. Muli na namang nagpamalas ang Amerika ng lakas nito matapos mag-deploy ng mga advanced missile system sa Australia na kayang umabot ang range sa Beijing, habang hindi naman nagpahuli ang China matapos din itong i-deploy ang kanilang missile malapit sa coast ng Taiwan. Hanggang saan hahantong ang tumitinding tensyon na ito at gaano katindi ang mga armas na ito? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Kakalabas lang ng balita, inaprubahan na ng United States ang mahigit $700 milyong na missile sale papunta sa Australia, at hindi lang ito basta simpleng arms deal. Kasama dito ang 48 HIMARS rocket systems na kayang umatake ng target mula 300 kilometro ang layo. Ginawa ito habang pinalalakas ng China ang kanilang military bases sa South China Sea at araw-araw na nagsasagawa ng naval exercises malapit sa Taiwan. Inanunsyo ng Pentagon ang pagbebenta noong Miyerkules at ito ang pinakamalaking precision strike upgrade ng Australia sa loob ng maraming dekada. Ayon sa US Defense Security Cooperation Agency, ang proposed sale na ito ay makakatulong para palakasin ang kakayahan ng Australia na harapin ang kasalukuyan at darating na banta, at mas mapapalakas din ang interoperability nila kasama ng US forces. Sa ngayon, may 42 HIMARS na naka-order ang Australia. Itong bagong package ay magdadagdag pa ng 48, kaya aabot na sa 70 systems ang kabuuan. Pero bakit nga ba kailangan ng Australia ng ganito kalaking firepower ngayon? Mas mabilis kaysa sa inakala ng mga eksperto ang military build-up ng China. Nag-deploy na sila ng hypersonic missiles sa artificial islands at tumami rin ang kanilang submarine patrols malapit sa tubig ng Australia. Napatunayan na ang bisa ng HIMARS sa Ukraine. Nawasak nila ang mga Russian ammunition depots mula sa malalayong distansya habang ligtas pa rin ang Ukrainian forces mula sa counter-attack. At ngayon, gusto ring makuha ng Australia ang parehong kakayahan, at hindi lang ito pang depensa. Kaya nitong maglunsad ng precision strike missiles na kayang umabot ng hanggang 1,000 kilometro sa mga susunod na upgrades. Mahalaga rin ang timing. 2 linggo lang kasi ang nakalipas, dumaan ang mga barkong pandigma ng China sa loob ng 200 kilometro mula sa northern coast ng Australia habang may military exercises. Mahalaga ang posisyon ng Australia sa Indo-Pacific. Sa kanila kasi dumadaan ang halos 40% ng global trade sa karagatang malapit sa kanilang teritoryo. Kasama sa HIMARS deal ang higit pa sa launchers. Kasama rin ang resupply vehicles, training systems, spare parts at technical support mula sa Lockheed Martin at iba pang contractors. Nasaksihan mismo ni Lieutenant General Simon Stewart ang unang HIMARS live fire exercise ng Australia noong nakaraang buwan. Tinamaan ng tama at eksakto ang mga target sa Talisman Sabre, 2,025 exercises, pero ito ang malaking pagkakaiba sa mga nakaraang deals. Ang mga bagong missiles na ito kaya nang umatake sa mga moving ships sa dagat. Ibig sabihin, nagiging maritime strike force na rin ang Australian Army para protektahan ang shipping lanes, binanggit ng State Department. Ang pagbebentang ito ay sumusuporta sa patakarang panlabas at pambansang seguridad ng Estados Unidos. Sa madaling salita, kailangan ng Amerika na maging fully armed at handa ang Australia. Nagsimula ito sa AUKUS partnership noong 2021. Una, nuclear submarines. Ngayon, precision missiles, at posibleng susunod ay hypersonic weapons. Predictable din ang naging tugon ng China. Ayon sa kanilang foreign ministry, ang deal na ito ay destabilizing at posibleng magdulot ng arms race, pero patuloy pa rin silang gumagawa ng military installations sa mga disputed territories, at sa loob ng nakaraang dekada, tumataas ng 7% kada taon ang kanilang defense spending. May problema rin sa numbers ang Australia. May 2 milyong active military personnel ang China kumpara sa 60,000 lang ng Australia. Makakatulong ang HIMARS para balansehin ang laban. Isang launcher pa lang kayang sirain ang target na normal ay kailangan ng maraming artillery pieces. Ayon kay Defense Minister Pat Conroy, ang HIMARS ay essential para sa homeland defense at proteksyon ng critical infrastructure. Ipinapakita nito ang shift sa pag-iisip ng Australia. Hindi lang sila basta sumusuporta sa US operations, naghahanda na sila para sa posibleng gera mismo sa kanilang rehiyon. Kasabay din nito, tinaasan ng Australia ang defense spending nila sa higit 2% ng GDP. Ito ang pinakamataas nilang antas mula pa noong Cold War.
Kailangan pa ng approval ng Congress para sa sale pero malabong ma-reject ito. Parehong partido sa Amerika ay sumusuporta sa pagpapalakas ng kanilang Pacific allies laban sa expansion ng China. Mahalaga rin ang delivery timeline. Inaasahan ng Australia na magiging operational ang mga system pagsapit ng 2027, eksaktong panahon kung kailan maaaring umabot sa breaking point ang tensyon sa Taiwan. Binabago nito ang strategic calculation. Kahit sinong puwersang lalapit sa Australia, kailangang harapin ang precision strikes mula sa mobile launchers na agad nawawala bago pa sila ma-counter-attack. Mas pinapalalim din nito ang industrial cooperation. Gagawa at magme-maintain ng ilang components ang mga kumpanya sa Australia mismo. Nangangahulugan ito ng dagdag trabaho at mas kaunting dependency sa supply chain ng Amerika kapag sumiklab ang gulo. Pero may tanong pa rin tungkol sa escalation risks. Bibilisan ba ng China ang deployment ng sarili nilang missiles? Posible bang humantong ito sa arms spiral na walang makokontrol? Ayon sa mga opisyal ng Amerika, ang deterrence ang susi para maiwasan ang gera. Mas malakas na allies, mas maliit ang tsansa ng conflict. Kaya ang mahigit $700 million deal na ito ay hindi lang tungkol sa armas. Ito ay pagtaya ng Amerika na sa pamamagitan ng mga armed allies, mapapanatili ang kapayapaan gamit ang lakas. Kung magtatagumpay man ang pagtayang ito, nakasalalay iyon sa magiging desisyon ng Beijing sa mga susunod na taon. Samantala, pinusisyon na din ng China ang mga advanced missiles nila na abot ang Taiwan. Hindi ito pangdepensa lang, dinisenyo ang mga ito para lamunin ang air defense ng Taiwan sa loob lang ng ilang minuto. Kasabay nito, umangat ng 50% ang rocket force ng China sa nakaraang 4 na taon. Ibig sabihin, libu-libong bagong missiles ang nakatutok sa Taiwan at sa mga US bases sa buong Asia ayon kay Defense Minister Dong Jun. Walang mangyayaring tagumpay sa anumang external interference sa Taiwan. Walang puwersang makakapagpabago sa determinasyon ng China na pigilan ang mga kilos na sumisira sa aming soberanya. Kabilang sa mga missiles na ipinwesto ng China ang DF-17 hypersonic at DF-26 intermediate range systems. Parehong pwedeng magdala ng conventional o nuclear warheads. Pero ito ang kakaiba kumpara sa mga nakaraang military buildup. Ang DF-17 ay kayang lumipad ng higit sa Mach 5. Hindi kayang i-intercept ng kasalukuyang depensa ng Taiwan ang hypersonic weapons. Tansya ng mga military analyst, wala pang 7 minutong warning bago tamaan ng missile. Samantala, ang DF-26 ay may mas madilim na bansag. Tinatawag ito ng US Forces na Guam Killer. Lampas 5,000 kilometro ang abot nito, kaya diretso nitong kayang tamaan ang mga base ng Amerika mula Japan hanggang Guam. Kumpirmado sa huling report ng US Department of Defense na may tuloy-tuloy na naval presence ang China sa paligid ng Taiwan. Dumarami rin araw-araw ang pagpasok nila sa air defense zone ng Taiwan. Sinusubukang labanan ito ng Taiwan, kakalabas lang nila ng Barracuda 500 cruise missile na ginawa kasama ng Estados Unidos. Hindi na bago ang strategy ng China pero mas tumindi ito dahil sa anti-access doctrine nila. Gumagawa sila ng zone na hindi ligtas galawan ng US forces. Higit pa sa tactical deployment, pinapakita ng laki ng ambisyon ng China ang military parade noong 3 ng Setyembre. Ipinakita nila ang mga bagong hypersonic anti-ship missiles, intercontinental ballistic missiles at stealth drones. Ayon sa Focus Taiwan, ang mga systems na ito ay may iisang layunin, political denial. Gawin ng ibang bansa na isipin ang gastos ng pagtulong sa Taiwan kumpara sa manatiling neutral. Para maintindihan kung gaano kabigat ang sitwasyon, tingnan natin ang abilidad ng mga armas na ito. Ang DF-17 ay gumagamit ng hypersonic glide vehicle kaya nitong gumalaw nang hindi mahulaan habang lumilipad, halos imposibleng saluhin. Isang misile lang pwedeng mag-disable ng buong airfield o command center. Ang DF-26 naman, kaya nitong magpalit ng target kahit nasa ere na. Pwede nitong tamaan ng barko sa dagat o biglang lumipat sa target sa lupa. Dahil dito, mas lalo itong nagiging banta. Ang tugon ng Taiwan sa ganitong panganib ay pataasin ang gastos ng sino mang gustong sumalakay. Ang Barracuda 500 ay nagbibigay sa kanila ng strike capability laban sa mga port at airfield ng China. Pero habang maraming Barracuda lang ang meron sila, libu-libong missiles naman ang hawak ng China. Aminado ang isang opisyal ng Taiwan Ministry. Committed kami na pataasin ang gastos ng agresyon. Ipinapakita ng aming investment na ipagtatanggol ng Taiwan ang sarili nito ng may determinasyon pero ang epekto nito lumalagpas na sa rehiyon. Dahil isipin mo, Iranian drones mula Venezuela kaya nilang abutin ang mga US cities sa loob ng ilang oras.
samantalang missiles ng China mula sa kanilang coast kaya abutin ang mga US bases sa loob lang ng ilang minuto. Ayon sa analysis ng Center for Strategic and International Studies, malinaw na ang layunin ng China sa expansion na ito ay pataasin ang gastos at panganib ng sinumang mag-i-intervene sa Taiwan conflict. At kahit wala pang diretsong kumpirmasyon sa mass deployment, hindi maitatanggi ang trend. Mas maraming missile silos ang dinagdag ng China sa nakaraang 3 taon kumpara sa nakaraang 3 dekada. Satellite imagery ang nagpakita ng daan-daang bagong launch sites sa eastern coast. Ibig sabihin, kayang punuin ng PLA Rocket Force ang himpapawid ng Taiwan sa unang minuto pa lang ng gera. At simula 2020, palagi nilang pinapraktis ang ganitong senaryo sa bawat major exercise. Ano ang ibig sabihin nito para sa 23 milyon na tao sa Taiwan? Ginagawa ng gobyerno nilang emergency runways ang mga highway, nagtatago sila ng fuel at bala sa ilalim ng lupa, at lahat ng lalaking nasa tamang edad ay obligado sa military service. Patuloy na nananatiling strategic ambiguity ang posisyon ng US tungkol sa pagtatanggol sa Taiwan. Pero sa pagdami ng missiles ng China, mas mabigat na ang tanong, kaya ba talagang marating ng Amerika ang Taiwan kung sumiklab ang gera? Dahil ang DF-26 ay kayang tamaan ng lahat ng US bases sa range nito, Guam, Okinawa, pati na ang mga aircraft carriers. At kapag wala ang mga forward positions na ito, halos imposibleng mag-project ng power ang Amerika. Ang doktrina ng China ay simple, umatake ng mabilis, ng malakas, at ipakita agad sa mundo ang resulta bago pa makaganti ang iba. At ang tuloy-tuloy na expansion na ito ay may malinaw na mensahe, time favors China. Buwan-buwan, mas lumalakas sila habang lumiliit naman ang options ng Taiwan. Hindi man laging headline ang bawat bagong deployment, nakakatakot ang matematika ng military build-up na ito. Ito na ang pinakamalaking peacetime military expansion simula pa noong Cold War. At malinaw ang nakataya, 90% ng advanced semiconductors ng buong mundo ay galing Taiwan. Kung magkaroon ng gera, babagsak ang global economy overnight. Pero hindi ekonomiya ang nagtutulak sa China, itinuturing nila ang Taiwan bilang sariling teritoryo at nakasaad mismo sa kanilang konstitusyon ang reunification sa anumang paraan. Hindi ito paghahanda para sa malayong posibilidad. Ito ay sistematikong pagposisyon para sa isang tiyak na layunin. At habang dumadami ang missiles na ipinwesto nila, mas papalapit na ang layuning iyon.